Shalom mga kaibigan, ako si Rabbi Rich. Ngayon, pag-aaralan natin ang Mateo Kabanata 1, partikular na ang mga bersikulo 9 hanggang 11. Ang bahaging ito ng talaan ng mga ninuno ay medyo mabigat dahil sinusubaybayan nito ang pagbagsak ng bansang Israel. Nakikita natin ang mga pangalan tulad ni Hizkiyahu, isang mabuting pinuno. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang mga tao sa kabuuan ay ayaw sumamba sa Diyos lamang. Ito ay humantong sa isang madilim na yugto, ang pagpapatapon sa Babel o Babylon. Ngayon, makinig kayong mabuti. Sadyang nilaktawan ni Mateo ang ilang mga kamag-anak sa pagitan nina Yoshiyahu at Yakanyahu. Tinatawag itong telescoping ng listahan. Bakit? Dahil ang pagpapatapong ito ay katuparan ng isang mabigat na hula mula sa Jeremias Kabanata 22, na walang inapo mula kay Yakanyahu ang uupo sa trono ni Haring David. Isipin nyo yan. Kung walang inapo ang maaaring umupo sa trono, paano darating ang Mesiyas? Mukhang ito ay isang legal dead end o isang harang sa pangako ng Diyos. Bago natin makita kung paano ito hinarap ng Diyos, gusto kong marinig ang inyong panig. Kapag nararamdaman ninyong nasa harap na kayo ng isang pader o tila wala ng paraan sa inyong buhay, paano ninyo pinapanatili ang inyong pananampalataya? Mag-iwan ng komento sa ibaba dahil gusto kong mabasa ang inyong mga kwento. Kahit noong mga panahong iyon ng pagbagsak, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Ipinakita ni Mateo na bagamat walang paraan sa paningin ng tao para maging Mesiyas ang isa, mula sa linyang iyon, naghanda ang Diyos ng paraan na legal at mahimala. Nakita natin ang pagbagsak ng bansa, ngunit ang pagpapanumbalik ng Israel ay nagsisimula sa Mesiyas. Kahit tayo ay madapa, ang Diyos ay may kakayahang itayo tayong muli. Samahan niyo akong muli sa pagtuklas ng mga hudyong ugat ng ating Mesiyas. Hanggang sa muli, patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos.